Ma'am Lovely, gising na po ba kayo? Marahang katok ng isang kasambahay sa pinto. Opo, Ate Lina. Pababaan na ako. Sagot naman ni Lovely. Nakasuot na siya ng uniform. Kulay black na palda, malinis na puting blouse, at ang blazer na may bordang logo ng eskwelahan. Habang inaayos ang kurbata sa harap ng salamin, napangiti si Lovely. Proud siya sa lahat ng mayroon siya. Proud siya sa kanyang pamilya dahil hindi lahat ng bata ay may ganoong klase ng buhay. Pagbaba ni Lovely sa hagdan, nakahain na ang mga pagkain. Sa mahabang mesa sa dining area, nakaupo na ang kanyang ina. Maayos na ang ayos ng buhok nito at nakasuot ng simple ngunit mamahaling bestida. Sa dulo ng mesa, naroon ang kanyang ama. "Good morning, Dad," bati ni Lovely habang lumalapit. Ngumiti ang ama niya. "Good morning, my princess. Ready for school?" "Opo." Umupo si Lovely at nagsimulang kumain. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa ama. Namangha talaga siya rito, lalo pa at ito naman ang rason kung bakit may maganda siyang buhay na natatamasa. "Anak, kumain ka pa. Parang pumapayat ka," malumanay na sabi ng kanyang ina. Tumango naman si Lovely. "Opo, medyo marami po kasing ginagawa sa school." Napailing ang mommy niya. "Kailangan mong kumain kahit na marami kang ginagawa. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Puyat ka na nga, kaya dapat kumain ka para may lakas ka. Iniinom mo ba ang vitamins na binili ko para sa'yo?" Tumango si Lovely. "Yes, mommy." May tumunog na cellphone sa tabi ng ama niya. Isang mabilis na sulyap lang ang ginawa nito sa screen. Ngunit sapat na yon para makita ni Lovely ang bahagyang pag-igting ng panga nito. "Excuse me," sabi ng daddy ni Lovely. Tumayo at lumayo ng kaunti upang sagutin ang tawag. Habang kumakain, tinanaw niya ang kanyang ama. Hindi niya marinig ang eksaktong sinasabi nito, ngunit naramdaman niya ang tensyon ng kanyang daddy. "Sinabi ko na nga ayusin ko. Huwag ngayon." Narinig niyang sabi pa ng ama niya. Napalunok si Lovely. "Mom, may problema po yata si Dad." Napatingin sa kanya ang nanay niya at agad na ngumiti. "Don't mind him, Lovely. Busy lang ang daddy mo." Tumango na lang siya. Sanay na siya sa salitang busy. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Hindi lang niya alam kung para saan. Pagbalik ng ama niya sa mesa, muli nitong ipinakita ang ngiti. "May press conference ako mamaya. Lovely, good luck sa quiz mo." Napangiti siya. "Salamat, Dad." Sa sasakyan papuntang school, nakatingin si Lovely sa labas ng bintana. Dumadaan ang mga gusali, ang mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada. Sa loob ng kotse ay malamig at tahimik, ngunit maingay naman ang kanyang isip. Naalala niya ang ekspresyon ng ama niya kanina. "May problema ba sila?" tanong niya sa sarili. Sa school, tulad ng dati, siya ang sentro ng pansin. Binabati siya ng mga kaklase. Marami rin ang nagkakaroon ng crush sa kanya. "Lovely, may bagong concealer ka. Pwedeng patingin?" tanong ni Nina. Marahan na lang siyang tumango. "Sige lang." Ngunit kahit nasa gitna siya ng ingay ng mga kaibigan, bumabalik sa isip niya ang imahe ng ama niya kaninang umaga. Ang bahagyang panginginig ng kamay nito at ang pilit ng ngiti. Nagpatuloy ang umaga sa normal na routine ng school life ni Lovely. May cheer dance practice sila mamayong break time at alam niyang hindi yun basta-basta. Competition season nila at kilalang school nila sa pagiging champion simula elementary hanggang college level. Walang pwedeng magpabaya. Pagdating ng bell para sa break, sabay-sabay na nag-ingay ang classroom. "Practice na agad tayo!" sigaw ni Nina. "Sabi ni coach, wala raw malilate." Napabuntong hininga si Lovely at tumayo. Masakit ang balikat niya sa dami ng lifts kahapon. "Tubig lang ako saglit." Sa gym sila nagtipon. Doon naman talaga sila madalas mag-practice. "Positions!" sigaw ng coach. Si Lovely ang flyer. Siya ang inaakyat. Sa tuwing bumubuo sila ng pyramid,
Kapag siya ang nadulas, kasalanan niya na yon. Ready? 5, 6, 7, 8. Umangat si Lovely sa ere nang nakangiti at nakataas ang baba. Ngunit nanginginig na ang hita niya. Hawak siya ng 4 na kamay sa paa. Ramdam niya na rin ang panginginig ng mga kasama niya. Pagbaba niya, parang may sumusuntok sa baga niya sa sobrang pagod. 2 ulit pa nilang inulit bago sila nagpahinga. Tara, gala tayo Lovely, saad ni Nina. Umiling naman siya. Sasama na lang ako sa inyo next time. Mauna na akong umuwi. Pagod na kasi ako. Gusto ko na talagang magpahinga. Halos gumapang na yata siya palabas ng gym para makauwi. Pagbukas ni Lovely ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng hallway. At doon niya nakita si James. Nakatayo ito at nakasandal sa pader habang hawak ang strap ng bag. Nakasalamin at medyo magulo ang buhok. Nakatitig ito sa kanya na parang kanina pag naghihintay. Lovely, tawag nito sa kanya. Nagkunwari siyang walang nakita at naglakad papunta sa water fountain. Ngunit narinig niya ang maingat na hakbang sa likod. Lovely, mahina nitong tawag. Huminto siya at mabagal na lumingon. Ano? Pwede ba kitang makausap? Saglit lang. Napabuntong hininga siya. Wala tayong dapat pag-usapan? Please, gusto lang talaga kitang makausap. Paulit-ulit mo na lang akong iniiwasan. Napapikit si Lovely. Pagod na pagod siya. Pero kung hindi niya ito haharapin ngayon, hindi ito titigil. Sige, 2 minutes, sabi niya. Agad itong tumango. Pupunta na ako ng States. Napakurap siya at hindi inaasahan yon. Oh, and then? Sa summer na ang alis namin. Doon ako titira. Doon ako mag-aaral. Ayokong sumama kung wala ka ron. Nanigas si Lovely. Anong ibig mong sabihin? Magtanan tayo. Bulong ni James at medyo garalgal pa ang boses. Mahal kita. Kaya kong ayusin ang lahat. Ako ang bahala basta magkasama tayo. Walang makikialam. Walang... Unti-unting kumunot ang noo ni Lovely. Tumigil ka. Baliw ka ba? Ano bang sinasabi mo? Hiwalay na tayo. Matagal na silang hiwalay. Ilang buwan lang naman ang tinagal ng kanilang relasyon. Ni hindi nga sobrang seryoso si Lovely sa naging relasyon nila. Kaya nagulat siyang nag-aaya ito na makipagtanan. Mahal kita, ulit pa ni James at mas desperado na. Hindi kita kayang iwan. Sumama ka na lang sa akin. Lumayo na lang tayo sa lahat ng to. Nakatitig lang siya rito. Hindi niya alam ang isasagot sa mga pinagsasasabi ng kanyang ex-boyfriend. James, dahan-dahan niyang sabi at sinusubukang maging mahinahon. Matagal na tayong hiwalay. Pero mahal nga kita, giit pa ni James. Kapag sumama ka sa akin, kaya natin yon. Kaya ko. Napailing siya. Wala tayo. Wala na talaga. Matagal nang naging klaro yon, di ba? Akala ko... Nanginginig ang boses ng kanyang ex-boyfriend. Akala ko may nararamdaman ka pa rin. Naghiwalay lang naman tayo kasi pareho tayong takot na malaman ng mga magulang natin, di ba? Takot ka at na-pressure kasi baka malaman nila. Kasi bawal pa tayong makipagrelasyon pareho. Isa yon sa dahilan ni Lovely. Kaya nga kahit isa sa school, walang nakakaalam ng naging relasyon nila. Bigla niyang naalala ang mga tagong halik sa likod ng library. Mga kamay nito na masyadong sigurado sa bewang niya. Mga sandaling hindi niya alam kung gusto niya ba talaga o nadadala lang siya sa kuryosidad. Bakit ka ba talaga nakipag-break? Namamaos na tanong ni James. Dahil ba busy ako? Aayusin ko. Maglalaan ako ng oras. Pinutol niya agad ito. Hindi naman kasi ganoon. Hindi ko na gusto yung ginagawa natin dati. Napakunot ang noon nito. Anong... Palagi na lang tayong nag-make out? Diretso niyang sabi. Yung gusto mo lagi tayong naghahalikan, humahawa ka sa akin kapag tayong dalawa lang. Namula si James. Anong mali ron? Girlfriend naman kita nung panahon na yon. Saka imposibleng hindi mo gusto mga ginagawa natin noon. Ramdam ko na gusto mo rin naman. Gusto ko kasi syempre nandun na at pinapayagan kita kasi boyfriend nga kita. Sagot ni Lovely. Pero gusto mo palagi na lang. At ako, 14 lang ako noon. Masyadong mapusok sa mga bagay.
Ngayon, 15 na ako. At kahit 15 na ako, na-realize ko na bata pa rin ako at mali na ganun agad ang mga ginagawa natin na puro physical na lang. Sekreto pa sa parents natin. Napaiwas siya ng tingin. Oo, at na-engage na si Lovely sa ganoong gawain ng maging boyfriend si James. Pero hanggang doon lang naman yon. Nang tinigil niya, sa kanya na-realize na inosente pa rin siya sa lahat ng yon. Hindi niya pa gusto ang mga ganoong bagay. Hindi ko pa alam kung ano yung gusto ko ng panahong nasa relationship tayo, James. Saad ni Lovely. Curious lang ako, bored, pero habang tumatagal, naiilang ako. Hindi ako komportable sa mga ginagawa nating make-out. Sinubukan nitong haplusin ang buhok niya. Akala ko okay lang sa'yo. Umiwas agad siya sa hawak nito. Hindi, at ayokong ipaliwanag sa'yo nun kasi ayokong magmukhang bata na parang walang alam sa ganon. Pero bata pa talaga ako, James. Takot ako sa mga ganon. Lalo na iniisip mo magtatanan tayo? Napayuko na lang si James. Hindi ko na gusto. Dagdag niya pa rito. At ayokong masanay sa ganon. Ayokong isipin na kailangan kong gawin yon para mahalin mo ko. Mahal kita kahit wala yon. Mabilis nitong sagot. Pero yun ang hinahanap mo sa akin nun. Saka nawindang ako sa gusto mong magtanan tayong dalawa. Mga bata pa tayo. Hindi pwedeng ibilanggo natin ang mga sarili natin sa mabibigat na desisyon. Hindi sapat na mahal mo ko para sirain ang buhay ko at sirain ang tiwala ng pamilya ko. Ganon din sa'yo. Sana maintindihan mo ang mga pinupunto ko. Kalimutan mo na lang ako. Mag-move on ka na lang. Nakapag-move on na rin naman ako. Napailing si James. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Mahinahong sabi na lang ni Lovely. Maya-maya ay may narinig silang mga palabas sa gym. Walang nagawa si James kundi tumalikod at maglakad na lang papalayo. Hindi gumalaw si Lovely hanggang sa mawala ito sa dulo ng hallway. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Mabait naman si James pero hindi sapat na mabait ang isang tao. Hindi yon ang tamang timing para sa kanila. Hindi rin si James ang klase ng lalaking siseryosohin niya. Isang gabi, habang nasa hapag sila ng buong mag-anak, sa high chair sa gilid, naroon ang kapatid niyang si Lucas. 3 taong gulang at nakatingin ito sa umiikot na ilaw ng chandelier. Paulit-ulit na hinahampas ang kutsara sa tray. Hindi ito umiimik at hindi rin tumitingin sa kanila. May autism spectrum disorder kasi ito at sinisikap na mabigyan ng early intervention. Gentle, Lucas, malumanay na sabi ng mommy niya. Hinahawakan ang maliit nitong kamay. Hindi ito tumingin pero tumigil naman. Kumusta ang practice? Tanong ng daddy niya kay Lovely. Okay naman po, sagot niya. Competition na po next month. Okay. Nginitian siya ng kanyang ama. Kaya mo yan. Galingan mo. Ngunit may kakaiba sa ngiting yon. Napansin agad yon ni Lovely. Simula umaga, ramdam niya ng may mali. Hanggang sa isang balita ang dumating tungkol sa kanilang pamilya. Breaking news, lumalalim ang investigasyon sa multi-billion peso scam scandal na kinasasangkutan ng isang kilalang negosyo. Napalingon si Lovely sa TV at nakita niya ang headline. Pangalan ng ama niya ang nandoon. Para siyang sinuntok sa sikmura habang pinapanood ang balita. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng aming team, isa sa mga pangunahing pangalan na lumilitaw sa transaksyon ay si Manuel Andrada. Turn it off! Mariing sabi ng daddy niya. Agad na kumilos ang isa sa mga kasambahay nila. Sobrang tahimik pagkatapos. Nakatingin siya sa kanyang ama na mukhang galit at hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Hindi pa pumapasok sa utak niya ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Dad? Mahina niyang tawag. Ano po bang nangyayari? Tungkol po sa ng issue na yon? Ano pong problema? Napatingin naman si Lovely sa mami niyang namumutla na. Mom, hindi totoo yon. Bulong ng mami niya. That's fake news. Alam mo naman ang media, mahilig sa drama. Tahimik ang ama niya at doon nagsimulang matakot si Lovely. Dad, ulit niya. Ano po ba talagang nangyayari?
Dahan-dahang tumingin sa kanya ang kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lovely ang takot sa mga mata nito. "Let's have dinner," sabi ng ama niya at pilit ginagawang mahinahon ang sarili. "Walang dapat na ipag-alala." Sumunod si Lovely sa dining area. Sinisikap niyang maging normal din habang kumakain. Yun naman kasi ang pinapakita ng kanyang mga magulang. Ngunit nanginginig ang kamay ng daddy niya habang hinihiwa ang steak. Napatingin si Lovely sa mommy niya. Pero ngumiti lang ito ng pilit. "Lovely, kain ka lang. Huwag ka mag-alala. Everything will be okay." Pero ang kamay nitong nakahawak sa baso ay halos mabitiwan na. Si Lucas ay nagsimulang umungol. Paulit-ulit nitong hinahampas ng kutsara ang tray. "Shh, Lucas," sabi ng mommy niya. "Anak, behave." Pero mas lumakas ang hampas ni Lucas. "Lucas!" biglang sigaw ng ama niya. Tumigil ang bata at nagsimulang umiyak ng malakas. Napatayo agad ang mommy niya. "It's okay, baby, it's okay." Binuhat nito ang bata at bahagyang inilayo roon. Samantala, nakaupo lang si Lovely. Hindi siya makagalaw, parang may pader sa pagitan niya at ng lahat. Narinig niya ang iyak ng kapatid niya. Nakikita niya ang takot ng kanyang mommy. Nakikita niya ang mukha ng daddy niya na parang hindi na alam kung ano ang gagawin. Hindi niya ma-process, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. "Dad?" bulong niya. Ngunit tumayo ito. "May mga tatawagan ako." At umalis ito ng dining room. Iniwan silang dalawa ng mommy niya at ang umiiyak na bata. Tahimik ang bahay pagkatapos. Hindi na sila bumalik sa mesa. Hindi na natapos kumain ni Lovely na nag-aalala na rin. Kinabukasan, nagising siya sa ingay. Hindi normal na ingay ng bahay. Mas magulo at mas mabigat. Sumilip siya sa bintana ng kwarto at nanlamig ang katawan niya. "Ang daming reporter sa labas," usal niya sa hangin. "Sir, totoo bang sangkot kayo sa nangyaring scam scandal? May statement po ba kayo regarding sa mga nangyari?" Napaatras si Lovely. "Ano bang nangyayari? Bakit ganito?" Bumaba siya ng hagdan na parang lumulutang. Nasa sala ang mommy niya. Nakaupo sa couch, hawak ang cellphone at nanginginig ang kamay. "Mom!" mahina niyang tawag. Tumingin ito sa kanya at namumula ang mata. "Hindi ka papasok ngayon," sabi agad nito. "Stay ka lang dito." "Ano pong nangyayari?" tanong niya. At doon nabasag ang boses ng mommy niya. May problema sa company ng daddy mo. But don't worry, inaayos na niya." "Anong klaseng problema po?" Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. At sa katahimikang yon, naramdaman ni Lovely na hindi na nila yon kontrolado. Hindi na bumalik sa normal ang buhay nila pagkatapos ng araw na yon. Sa una, akala ni Lovely ay panandali ang bagyo lang. Ilang araw na ingay, ilang linggo na headline. Pagkatapos ay tatahimik din ang lahat. Pero hindi ganoon ang nangyari. Mas lumala ang sitwasyon ng pamilya nila. Bawat umaga, may bagong balita. Bawat gabi, may bagong paratang. Lumawak pa ang investigasyon kaugnay sa kinasasangkutan ni Manuel Andrada. Mas maraming biktima ang nagsasalita. Sinusuri na ng mga otoridad ang personal na assets. Pangalan ng ama niya ang paulit-ulit niyang naririnig. "Daddy." Isang umaga, nagising si Lovely sa ingay ng malakas na katok sa gate. Pagbaba niya, naroon ang mga lalaki na may dalang papeles at may kasama pang mga pulis. Nakatayo ang daddy niya sa sala. Maputla ito at payat na agad kahit ilang linggo pa lang. "Sir, ito na po ang order," sabi ng isa. Hindi niya maintindihan ang papel, ngunit narinig niya ang salitang mape-freeze ang accounts nila. Nanlamig ang kamay ni Lovely. "Mommy." "Temporary lang ito," sabi ng ama niya at pilit na ginagawang kalmado ang sarili. "Cooperation lang." "Dad," bulong ni Lovely. Ngumiti ito sa kanya, isang pagod na ngiti. "Okay lang tayo. Wala kang dapat alalahanin." Ngunit alam niyang hindi totoo yon.
Sumunod ang mga araw. Isa-isang nawawala ang lahat. Ang mga tauhan sa bahay ay nagsimula ng magpaalam. Ate Lina, bulong ni Lovely habang yakap ang kasambahay na halos nagpalaki na sa kanya. I'm sorry, Ma'am Lovely. Umiiyak nitong sabi. Kung pwede lang. Kaso, kailangan ko ng trabahong kayang magpasahod sa akin. Sa akin umaasa ang mga anak ko. Alam ko po, sagot niya. Pero mamimiss lang po talaga kita. Isa-isang umalis ang mga ito. Samantala, ang nakita niya ay ang mommy niya na nagbibilang ng alahas sa kwarto. Magbebenta na ito. Nakita niyang daddy niya na gabi-gabing nakaupo sa study room. Puro papeles ang kaharap, tawag, utang at mga kasunduan. Parang pilit pang inaayos ang lahat kahit parang sobrang imposible na. Babayaran ko. Paulit-ulit nitong sinasabi sa telepono. Aayusin ko ang lahat. Parang dasal. Ngunit habang tumatagal, mas dumadami ang halagang kailangang bayaran. Mas lumalaki ang butas at mas lumiliit ang mundo nila. Lovely, sorry ha. Ayokong madamay sa galit ng public sa daddy mo. Sabi ni Nina sa kanya. Didistansya na lang ako. Parang may kumurot sa dibdib niya. Okay. Hindi na pumapasok si Lovely sa school. Hindi niya na kaya. Kahit wala siyang kasalanan, damay pa rin siya. Sa social media, mas malala pa ang kanyang natatanggap. Ang ama niya na dating respetado, ini-interview sa TV, iniimbitahan sa events, ngayon ay mukha ng kasakiman sa mata ng publiko. Monster, sabi ng isang comment. Dapat ibilanggo na yan, sabi ng iba. Hindi na niya binabasa, pero hindi niya rin makalimutan ang mga nabasa na. Sa mansyon, mas naging sensitive si Lucas. Hindi nito maintindihan ang mga pagbabago. Mas madalas ang meltdown, mas malakas ang iyak. At ang mommy niya, unti-unti nang nauubos. Isang gabi, nadatna ni Lovely ang ama niya na nakaupo sa sahig ng study room. Napapalibutan ito ng papeles at nakatitig sa wala. Dad, mahina niyang tawag. Hindi ito gumalaw agad, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Namumula ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Sorry, bulong nito. Anak, sorry kung nabigo ko kayong lahat. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Daddy, naiintindihan po namin. Hindi mo po kailangan mag-sorry. Dad, ayusin natin to. Ngumiti ito ng mapait. Hindi na maayos. Hindi ko na kaya, anak. Sumunod ang mga linggo na parang mabagal na pagkalunod sa pamilya nila. Ang ama niya ay hindi na halos lumalabas ng study room. Hindi na kumakain ng maayos, hindi na natutulog. May mga gabi na naririnig niyang naglalakad ito sa hallway ng paulit-ulit. Sinubukan ng mommy niya na kausapin ito. Magpahinga ka naman. Hindi pa tapos, sagot nito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong protektahan kayo. Ngunit halata sa mata ng daddy niya na ubos na ito. Hanggang isang umaga, nakita na lang ni Lovely ang mommy niya sa loob. Nakatayo ito roon, nakatakip ang kamay sa bibig. Mommy, bakit ka po umiiyak? Sumunod ang tingin niya sa direksyon ng mga mata ng kanyang ina. At nakita niyang daddy niya na tahimik at hindi na gumagalaw. Nakasalampak ang ulo nito sa mesa. Nagkalat ang mga bote ng gamot at hindi na ito humihinga. Dad, usal niya. Daddy, gising ka na? Umiling ang kanyang mommy. Patay ng daddy niyo. Iniwan niya na lang tayo ng ganito. Hindi niya maalala kung sumigaw ba siya, tumakbo o umiyak. Ang naaalala lang niya, ang pakiramdam na may nawala sa kanya. Pagkatapos ng libing, hindi agad umiyak si Lovely. Akala niya'y iiyak siya ng tuloy-tuloy. Akala niya'y babagsak siya sa lupa at hindi na makakabangon. Siguro dahil bago mamatay ang kanyang daddy, wala na siyang tigil sa pag-iyak ng mga panahon na yon. Ma'am, mahina niyang tawag. Anong gagawin natin? Magbebenta ako, sabi nito.
May mga bag pa ako, alahas at may lupa pa tayo na pamana sa akin ng parents ko. Ilang linggo pagkatapos ng libing, sinubukan niyang bumalik sa dati niyang school para kumuha ng exam. Gusto niyang tapusin man lang ang term. Ayaw niyang tuluyang mawala ng direksyon. Pagpasok niya sa campus, ramdam agad niya ang mga mata. Pero hindi na lang niya pinansin. Lumakad siya ng diretsyo, nakataas ang baba at parang wala siyang naririnig. Sa registrar siya dumiretso. "Ma'am, kukuha lang po sana ako ng exam. Lovely Rose Andrada po." Tumingin ang babae sa computer pagkatapos ay sa kanya. "Hindi ka pa settled?" "Ma'am, pwedeng installment? Babayaran po namin once na may pera na." Umiling ang babae. "Sorry, policy ng school na kailangan fully paid. Order kasi sa amin na hindi na kami tatanggap ng mga installment or promissory notes." Parang sinarhan siya ng pinto sa mukha. Alam niya namang pangmayamang school kung saan siya pumapasok. Wala nga yatang gumagamit doon ng promissory notes. Gusto niya pang makiusap pero may mga estudyanteng nakapila sa likod niya. Naririnig niya pa nga ang mga bulungan at tawanan. Kaya lumabas na lang siya ng office na parang robot. Pagdating sa hallway, naroon ang dati niyang barkada. "Lovely!" Bati ng isa pero may halong aliw sa boses. "Uy, akala ko hindi ka na babalik." Tumango lang siya. "Balita namin, nasangkot ang daddy mo sa scam scandal. Totoo pala yun? Mga scammer pala kayo?" Hindi siya sumagot. Lumakad na lang siya papalayo. Pumunta siya sa CR at doon na lang umiyak ng tahimik. Ilang buwan pagkatapos, wala nang natira. Naibenta ang bahay nila, naibenta ang mga kotse, naibenta ang karamihan ng gamit para lang makabayad sa mga naiwang utang ng daddy niya. "Uuwi tayo sa probinsya," sabi ng mommy niya isang gabi. "Sa baryo ng Kilib, may ancestral house pa tayo roon." Luma ang bahay nila sa Kilib. Kahoy ang sahig at may langit-ngit sa bawat hakbang. Hindi naman kasi yon na pagtuunan ng pansin ng nanay niya. Pero doon ito lumaki, kaya marami ring memories. Walang aircon, walang security gate, walang kasambahay. Tahimik ang paligid at makakarinig ng kuliglig sa paligid. "Mom?" Bulong niya sa dilim. Gising pa rin ang mommy niya. Magiging okay lang po ba tayo dito?" "Wala na tayong choice," sagot nito. "Dito na lang tayo tumira malayo sa kanila. Hindi mo sinasabi sa akin, pero alam kong pinagtatawanan ka sa dati mong school. Marami na tayong problema ngayon, hindi na natin kailangan ng mga panghuhusga nila. Dito maraming tsismosa, pero hanggang doon lang naman ang magagawa nila, anak. Mas okay at tahimik dito kaysa mamuhay tayo sa city na halos lahat alam ang nangyari sa atin." Hindi naman sila sobrang naghirap, pero hindi nila masasabing sanay sila sa hirap. Kaya kung ano ang mayroon sila, parang palagi na lang kulang. Si Lucas mas mahirap alagaan. Kailangan nito ng therapy at check-ups. Mahal at pinipilit pa rin na matugunan ng mommy niya. "May buyer na," sabi nito minsan. "May bibili ng mga bags ko, may panggastos na ulit tayo." Ngunit ilang buwan lang, ubus ulit ang pera. Gusto ni Lovely sabihin na magtipid naman sila. Pero paano? Hindi rin siya marunong. Hindi siya lumaking nagbibilang ng barya. Lumaki siyang may driver, may katulong at may safety net sa lahat ng bagay. Nag-enroll siya sa public school sa Kilib. Hindi niya pa nasubukang pumasok sa public school. "Anak, I'm sorry. Kapag nakaahon na tayo, I promise na ibabalik kita sa magandang school," saad ng kanyang ina. Tipid lang siyang ngumiti. "Okay lang po, mommy. Naiintindihan ko naman po." Kinakabahan si Lovely sa bagong school. Pero pagpasok niya sa classroom, ngumiti ang isang babae sa kanya. "Hi, ikaw ba si Lovely? Yung sa mga Andrada?" Tumango na lang siya. "Yeah, ako si Mara. Dito ka umupo." Simple lang ang mga tao roon. Maliit na komunidad at halos magkakakilala lang. May mga nasasabi pero kaya pa rin naman siyang pakisamahan. Halos maiyak siya sa relief kaya sinubukan niya ring makisama sa mga ito. "Talaga?
ang laki naman ng baon mo, bulalas ni Mara. Kumunot ang noo niya. Ha? Malaki ang 500 pesos para sa'yo? Pero dati 1,000 lang ang baon ko. Nabawasan pa nga. This is kulang for me. Natawa na lang si Mara. Ang konyo mo talaga, te. Naghirap daw kayo pero hindi naman sobrang hirap. Saka malayo pa lang tinitingnan kita. Mukha ka talagang rich kid. Ako nga 50 lang eh. Kaya sa mga taga rito, kahit papano, mayaman pa rin kayo. May ilang property pa naman kayo. Kaunti lang kasi ang may kaya dito sa Kilib. Dito sa atin, kapag may pera, respetado. Sandaling nag-isip si Lovely sa sinabi nito. Doon niya napagtanto na kaya walang masyadong nanghuhusga sa kanila kasi hindi sila sobrang hirap para sa mga ito. Dahil sa sinabi ni Mara, medyo pinahalagahan niya ang buhay na mayroon sila noon. Na baka nga hindi pa naman talaga sila sobrang hirap. Na may mas mahirap pa nga ang kalagayan kumpara sa kanila. At yun dapat ang matutunan ng kanyang ina. Sa bagong school, mabilis kumalat ang pangalan ni Lovely. Hindi dahil sila ang pinakamayaman doon, kundi dahil sa mukha niya. Bagong salta, bulong ng mga estudyante sa hallway. Maganda siya, hindi lang sa kutis o sa buhok. Malinis gumalaw at mahinhin magsalita. Yun siguro ang nagustuhan ng mga lalaki sa kanya. Sa unang linggo pa lang, may mga nanliligaw na. Lovely para sa'yo, sabi ng isang lalaki at nag-abot ng tsokolate. Salamat, sagot niya at medyo nahihiya. Hatid na rin kita mamaya. Napakagatlabi si Lovely. May susundo sa akin? Wala naman talagang susundo. Sasakay lang siya ng tricycle pauwi kasama si Mara. May iba namang mas may kaya. Anak ng mayor, anak ng maliit na negosyante. May mga lalaking may kaya na nanliligaw sa kanya pero hindi makuha ang interes niya. Gusto mo ng milk tea? Tanong ng isa. Natatawa lang siya pero tinanggap pa rin ang inumin. Friends lang tayo ha? Okay lang, sagot ng lalaki pero halatang umaasa pa rin. Ngunit kahit maraming nanliligaw, iisa lang ang hinahanap ng mata niya. Sa likod na row, laging nakaupo malapit sa bintana si Adrian. Pinakamatalino sa grade 10. Consistent top student, laging may libro at laging seryoso. At laging nakakunot ang noo na parang may kaaway sa mundo. May kakambal naman ito na si Aiden. Pareho ang mukha, pareho ang tangos ng ilong, pareho ang mata. Pero ibang-iba ang aura. Si Aiden palaging nakangiti, madaldal at friendly. Si Adrian naman parang palaging may pader. Hindi ngumingiti, hindi nakikipagbiruan at doon lalo na in love si Lovely. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ito lang ang taong walang pakialam sa kanya. Lovely, wag na si Adrian. Delikado ka dyan. Paalala minsan ni Mira. Bakit naman? Tanong ni Lovely at kinagatan ang kanyang burger. Si Adrian yung masungit, si Aiden yung mabait. Huwag kang magkakamali ha. Okay sana kung si Aiden ang crush mo, kaso hindi eh. Si Adrian ang masungit pa rin. Wala kang mapapala dyan kay Adrian. Siya ang tipong hindi ka titingnan kahit maghubad ka sa harap niya. Namula si Lovely. Grabe ka, pero at least hindi siya maniac. Gusto ko ng ganyang lalaki, yung may pangarap at pag-aaral ang inuuna. Natawa lang si Mira. Napalingon na lang siyang muli kay Adrian. Nakatingin ito sa notebook at mukhang ginagawa na agad ang assignments nila. Hindi man lang nag-aangat ng mata sa kanya, pero tuwang-tuwa pa rin si Lovely. Sinubukan niyang magpapansin. Adrian, tawag ni Lovely, kunwaring nahulog ang lapis malapit sa paa nito. Hindi ito gumalaw. Si Aiden ang yumuko at nag-abot. Eto, thanks, sagot ni Lovely. Napatingin siya kay Adrian pero wala talaga. Parang hangin lang siya. Pangalawang attempt, sinubukan niyang magtanong sa math. Lumapit siya sa desk nito. Pwedeng magtanong? Hindi ito tumingin at nagsulat lang. Anong number? Biglang nabuhayan si Lovely. Number 5, tinuro nito ang solution sa paper. Nag-explain lang ng mabilis. Hindi man lang nakipag-eye contact sa kanya. Okay,
Sabi na lang ni Lovely at medyo disappointed. Salamat. Bumalik siya sa upuan na medyo nakabusangot. Anong sabi ko sa'yo? Tanong ni Mira. Grabe, bulong niya. Ang sungit pero okay lang. Mas lalo ko siyang gusto. Napailing na lang si Mira. May topa ka? Dahil sa mga pagpapapansin ni Lovely, nagsimula na siyang asarin ng kanilang mga kaklase. Oh, Lovely, sabi ng isa. Kay Adrian ka nalang lagi nakadikit. Ang ganda-ganda mo. Bakit sa masungit na yun ka nagpapapansin? Hindi kayo bagay nun. Tumawa lang si Lovely. Huwag kayong kontra, bagay kaming dalawa. Mas lalong umingay ang pagtukso sa kanya. Napalingon siya kay Adrian. Walang reaksyon sa mukha nito, pero hindi naman ito umalis. Hindi rin kumontra, kaya mas lalo siyang napangiti. Tuwing inaasar si Lovely, tuwang-tuwa siya. Hindi dahil gusto niyang maging center ng biruan, kundi dahil kasama sa joke ang pangalan ni Adrian. Adrian, sagutin mo na! Ang arte mo naman, si Lovely na nga nanliligaw sa'yo. Sigaw ng isa. Napairap si Adrian. Ang iingay ninyo. Tumawa ang buong klase. Si Lovely ay tumatawa rin. At sa gitna ng ingay, sa gitna ng tukso, nararamdaman niyang may bumabalik sa kanya. Hinayaan niya lang ang sariling maghanap ng kaligayahan. Masyado siyang maraming problema at ayaw niya yung dalhin sa school. Gusto niyang masaya lang siya sa school dahil kapag nasa bahay, doon na walang tigil ang pag-overthink ni Lovely. I'm home, sabi niya nang makauwi. May isa silang katulong ngayon, si Aling Celia. Pinsan daw ng kapitbahay nila. Matanda na pero mabait naman at mabilis pa rin kumilos. Ito ang tumutulong kay Lucas. Ito ang nagluluto ng simpleng pagkain. Ito ang naglilinis ng bahay. Hi, Aling Celia. Bati niya rito at lumapit kay Lucas. Hi, baby. Napangiti si Aling Celia. Nagluto ako ng turon na may langka. Kumain ka ron. Salamat po, Aling Celia. Kahit papaano, nabawasan ang bigat sa balikat ni Lovely. Nakakapasok siya sa school, nakakahinga siya. Pero may isang bagay na hindi niya maalis sa isip. Palaging wala ang mommy niya. Halos linggo-linggo itong wala. May aasikasuhin lang ako sa Maynila, sabi nito palagi. Baka may pag-asa pang mabawi ang company ng daddy mo. Hindi pwedeng ganito na lang ang buhay natin. Pero kontento na po ako rito, ma. Napalunok si Lovely. Alam mo, mom, mayaman pa rin ang tingin ng mga tao sa atin dito. Yes, nag-downgrade ang buhay natin. But I think we're still blessed and we still have resources. Kasi mommy, may mga buhay pa naman na mas mahirap kaysa sa atin. Nang pumunta tayo rito, I just realized na hindi naman po tayo totally kawawa. Umiling ang kanyang ina. No, hindi ganito. Hindi ka lumaki sa ganito. Kailangan nating bumangon ulit. Hindi pwedeng naiwan lang tayo sa kahihiyan. At kulang na kulang to. Mauubos lang. Kaya pupunta ako ng Maynila. Aasikasuhin ko ang mga dapat asikasuhin. Napabuntong hininga na lang siya. Gustong sabihin ni Lovely na mag-adjust na lang sila at pagkasyahin ang mayroon sila ngayon. Pero ayaw naman ng kanyang ina. Gusto nitong makabangon ulit sila kasi hindi sapat ang ganoong buhay para rito. Niyakap niya na lang ito. Mommy, ingat. Hindi niya pinagdududahan noong una. Natural lang naman. May mga natitira pa silang lupa. May mga kailangang ibenta at dumadaan sa mga legal na proseso. Pero habang tumatagal, mas dumadalas ang biyahe ng mommy niya. Mas tumatagal ang pagkawala. Minsan 2 araw, minsan 3, minsan uuwi ng madaling araw na amoy pabango at usok ng sigarilyo. Kahit hindi naman naninigarilyo ang mommy niya dati, nagtataka siya kung bakit amoy yosi ito. Napapansin ni Lovely ang eyebags nito, ang panginginig ng kamay at ang mga pilit ng ngiti. Okay ka lang, mom? Tanong niya isang gabi. Pagod lang, sagot nito agad. Isang Sabado, umuwi ang mommy niya na mas tahimik kesa dati. May hawak na envelope at diretso sa kwarto. Mom? Hindi niya alam kung bakit pero may kumabog sa dibdib niya.
Parang may mali na hindi pa niya alam. Hanggang sa kumatok na siya sa pinto. "Mom?" Binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto. "Mommy, papasok ako." Nasa sahig ang mommy niya. Nakaupo, nakapangalumbaba at nakabukas ang envelope sa tabi. May mga resibo na may mga numero. Malalaki at milyon-milyon ang halaga. Nanlamig ang kamay niya. "Mommy, ano to?" "Nothing." Mabilis nitong sabi at tinakpan ng papel. Pero huli na, nakita niya na ang logo. Galing yon sa casino. "Mommy," garalgal ang boses na sabi ni Lovely. "Nagsusugal ka po ba? Yun po bang pinupunta mo sa Manila?" "Hindi, pinapalaki ko lang." "Pinapalaki?" Ulit ni Lovely at halos hindi makapaniwala. "Mommy, sugal yan. Yes, pwede ka pong manalo pero mas marami pong talo dyan. Para mabawi natin," sabi nito at biglang desperado. "May system ako, may strategy, hindi pwedeng talo lagi." "Mommy," putol niya at hindi mapigilan ang mga luha. "Milyon na to. Milyon-milyon na ang tinalo mo?" Nakatitig lang ang mommy niya sa sahig at hindi na ito makasagot sa kanya. "Milyon?" Ulit ni Lovely ng mas mahina. "Mommy, bakit? Hindi ito ang panahon para magsugal, ma. Wala na tayong pera. Baon pa rin po tayo sa utang." Biglang sumabog ang boses ng kanyang ina. "Anong gusto mong gawin ko?" Napaatras siya. "Wala na tayo." Umiiyak na patuloy ng kanyang ina. "Wala na ang daddy mo. Wala ng kumpanya. Wala ng dating buhay natin. Kung may chance na maibalik kahit kaunti, kahit maliit lang." "Pero natatalo ka," sigaw ni Lovely. "Mommy, dapat maging kontento na lang tayo dito. Hindi yung ganito. Tanggapin natin na hindi na tayo babalik sa buhay na meron tayo dati. Mommy, mahirap din po sa akin. Pero tinatanggap ko pa rin kasi wala na pong iniiwang choice para sa atin. Tapos nagpatalo ko pa po sa sugal ng ganyan kalaking halaga." Dahan-dahang bumagsak ang balikat ng mommy niya. Mas lalong lumakas ang iyak nito. "Alam ko, I'm sorry anak, pero kapag nasa loob ako ng kasino, tahimik ang isipan ko, walang ingay, hindi bumabalik ang mga alaala ko. Wala akong kaba na nararamdaman, hindi ko naiisip ang libing, walang mukha ng daddy mo. Hirap na hirap ako nang mawala si Manuel. Hindi ko pinapakita sa inyo pero hirap na ako. Hindi ko matanggap." Umawang ang bibig ni Lovely at mas lalong tumulo ang mga luha. "Outlet ko na lang ang pagsusugal," bulong nito, "para hindi ako mabaliw." Parang sinaksak si Lovely sa dibdib. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na sinisira sila ng outlet nito. Pero nakita niyang nararamdamang sakit ng kanyang mommy. Unti-unti siyang lumuhod sa tabi nito. "Mommy," umiling ang kanyang ina. "Anak, ayoko na. Parang gusto ko na lang mamatay. Pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang pagkawala ng daddy mo." Mahigpit na niyakap ni Lovely ang kanyang mommy. "Huwag mong isipin yan, Mom. Nandito pa ako. Nandito pa po kami ni Lucas. Please, kayanin mo po. Kailangan ko namin, Mommy." Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Sorry, Lovely." Hindi siya sumagot kasi wala siyang alam na tamang salita para alisin ang lahat ng nararamdaman ng kanyang mommy. Ang alam lang niya, wala na silang ibang kakampi. Sila na lang talaga ang paghuhugutan ng lakas ng isa't isa. Unti-unting naramdaman ni Lovely na wala na silang pera. Nakaupo siya sa mesa habang binibilang ang natitirang pera. Hindi yun dapat trabaho ng isang 16 na taong gulang. Pero wala namang ibang gagawa. May listahan siya sa harap. Therapy ni Lucas, mga gamot nito, groceries, bayad sa kuryente at sahod ni Aling Celia. Napapikit si Lovely kasi alam niyang hindi yun sapat. Nanginginig ang kamay niya habang ibinabalik ang pera sa sobre. Kung mawawala si Aling Celia, sino ang mag-aalaga kay Lucas kapag nasa school siya? Hindi kaya ng mommy niya. Sumilip siya sa sala.
Nandoon ang mommy ni Lovely. Nakaupo sa sofa, nakatitig sa TV na nakamute. Parang may katawan lang na nakaupo roon pero ang isip ay malayo. "Mommy?" Tawag niya. Hindi ito gumalaw. "Mom!" Malakas niyang sabi. Doon lang ito napalingon. "Aha? Kumain ka na po ba?" Napalunok ito. Hindi pa." Nanikip ang dibdib ni Lovely. "Kanina ka pa po nakaupo dyan." Oo." Mahina nitong sagot. "Nakalimutan ko." Pinilit niyang umiti. "Tara, kain na po tayo." Tumango ang mommy niya na parang batang sumusunod lang. Habang naglalakad ito, nakita niya kung gaano kabigat ang hakbang nito. Parang bawat galaw ay may kasamang pagod na hindi nakikita. At doon niya na-realize na kung siya ang bibigay, wala nang sasalo sa kanila. "Uy, Lovely!" Sigaw ng kaklase niya. "Nandiyan yung crush mo?" Napalingon ang mga kaklase niya. May may nagtawanan. Dati namumula siya. Dati iisipin niya kung maganda bang buhok niya. Kung okay ba ang uniform niya. Pero ngayon, wala. Dumaan lang sa tenga niya ang ingay. Hindi na siya tinatamaan. May mas malaking problema si Lovely kaysa sa kilig. "Hindi mo na ba crush si Adrian? Hindi mo na pinapansin?" Saad ni Mira. "Nakita ko, nakatingin sa'yo kanina. Apektado yata na hindi mo na crush. Ano yan? Strategy mo? Push and pull method?" Umiling siya kasi hindi niya naman naisip yon. "Wala, hindi ganon. Wala lang talaga ako sa mood. Ang dami lang problema sa bahay. Wala akong panahon sa panunukso." Medyo nakaintindi naman si Mira. Okay. Kala ko naman talagang hindi mo na crush." Habang nagsusulat ang teacher sa board, malayo ang iniisip niya. Kung magtatrabaho siya, ilang oras kaya? Magkano ang magiging sweldo niya? Sasapat ba yon? May tatanggap ba sa kanya na kahit 16 years old pa lang siya? Pagkatapos ng klase, hinabol niya si Mira. "Mira, wait!" Napalunok siya at medyo nahiya sa kanyang itatanong. "May alam ka ba na part-time job?" Natigilan ito. "Part-time? Ikaw?" Tumango siya. "Kailangan lang, nahihirapan kasi kami. Nalulong si mommy sa sugal. Gusto kong makatulong sa mga gastusin sa bahay. O kahit na ako na lang ang bahala sa gastusin ko." Napakamot si Mira. "Meron sa pinsan ko, milk tea shop sa kabilang bayan. Pero honestly, mas malaki pa baon mo sa magiging sahod mo doon. Sakang layo, lugi ka lang sa pamasahe mo." Parang may humigop sa lakas ng tuhod niya. Nanlumo agad si Lovely. Isang buwan niyang trabaho roon, ilang session lang ni Lucas. Hindi kasya yon. "Sorry," sabi ni Mira. "Kung may alam lang ako na mas okay." "It's okay." Pilit ng ngiti ni Lovely. "Thank you." Lumakad siya palayo na parang may bato sa dibdib. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang pero wala siyang alam gawin. Hindi siya marunong magbenta. Hindi siya marunong magtrabaho. Lumaki siyang may katulong, may driver, may lahat. Ngayon, kailangan niyang mabuhay. Wala naman siyang skill. Marunong siyang sumayaw at kumanta, pero saan naman siya noon dadalhin? "Paano?" Bulong niya sa sarili. "Paano ako kikita ng pera?" Maya-maya ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification ang dumating. Nagulat siya nang mag-message sa kanya ang ex-boyfriend niyang si James. "Hi, Lovely. Nabalitaan ko ang nangyari. Ayos ka lang ba?" Nanlaki ang mata niya. James? Nasa States na ito. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. Pero biglang gumaan ang loob niya na may nagtanong sa kanya ng ganoon. Matagal na walang nagtatanong noon, kaya nag-type siya ng reply. "Okay lang naman ako, James." Sumagot muli ang binata. "Hindi mo kailangan magpanggap kapag mabigat ang nararamdaman mo, pwede kang mag-share sa akin. Hindi kita huhusgahan." Nangilid ang mga luha ni Lovely. Parang may pader na matagal niyang pinipigilang bumagsak. Biglang bumuhos ang luha niya. Tahimik lang habang patak ng patak. Nag-type siya ng reply dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na kaming pera.
Si Mommy parang wala sa sarili. Si Lucas kailangan ng therapy. Hindi ko alam kung paano tumulong. Mabilis ang naging sagot ng kanyang ex-boyfriend. Nandito ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. At ginawa niya naman. Sinabi niya ang tungkol sa lahat ng mga alalahanin niya. James, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang sabog na sabog yung utak ko this past few months. Feeling ko, araw-araw may bagong problema na mas mabigat kaysa kahapon. Hindi ko na alam kung paano magpanggap na okay. Alam mo bang halos ubos na ang pera namin? Mas lalong naubos dahil nalulong sa sugal si Mommy. Hindi ko na alam. Akala ko may inaasikaso siyang papers sa Manila. Yun pala, nasa casino na siya. Paulit-ulit na niyang natalo sa sugal. Sinasabi niya na pinapalaki niya raw ang pera para mabawi namin lahat. Pero James, natatalo lang. Paulit-ulit siyang natatalo. Minsan, nakikita ko siyang tulala. Parang wala siya sa sarili. Parang hindi ko na Mommy. Parang may katawan lang na gumagalaw pero wala nang dating siya. Nakakatakot. Ako nang natatakot para sa aming lahat. Si Lucas kailangan ng therapy, kailangan ng gamot. Alam mo naman na may ASD siya. Hindi pwedeng mawala yon kasi siya ang pinakakawawa kapag nagkulang kami. Tapos kailangan pa namin bayaran si Aling Celia kasi hindi namin kaya na kami lang. Hindi ko kayang iwan si Lucas. Hindi kaya ni Moming alagaan siya mag-isa. Minsan nga nakakalimutan niyang kumain. Sa school nagpapanggap akong normal. Tumatawa ako kapag kailangan. Sumasagot kapag tinatawag. Pero pagod na akong magpanggap. Hindi ako natutulog ng maayos. Every night nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ko, paano kung maubos lahat? Paano na si Lucas? Paano kung tuluyang mawala si Mommy sa sarili niya? Ako lang bang sasalo? Kaya ko ba? Natatakot ako, James. Feeling ko ang tanda ko na agad. Hindi na ako bata. Wala na akong choice kundi tumayo kahit nanginginig. Gusto kong tumulong pero wala naman akong alam na gawin. Hindi ako marunong sa totoong mundo. Lumaki akong may katulong, may driver, may lahat. Ngayon kailangan kong matutong mabuhay bigla. Nahihiya ako sa sarili ko kasi parang useless ako. Kahit part-time job na maliit, halos parang walang maitutulong. Pagod na ako. Iyak nang iyak si Lovely pagkatapos ng sunod-sunod niyang messages sa kanyang ex-boyfriend. Pakiramdam niya, kahit papaano ay naging magaan ang lahat. Muling nag-reply si James. Sobra na yan para sa'yo. 16 ka lang, Lovely. Sana nandyan ako. Sana nadadamayan kita. Nayayakap, nahalikan, para ma-comfort man lang kita. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Baka yun nga ang kailangan niya. Baka kailangan niya ng comfort. Hindi niya alam na ganoon pala kasarap ang pakiramdam ng may taong nakikinig. Anytime mag-message ka kapag mabigat na, okay? Magre-reply ako palagi. Tumango siya kahit hindi naman ito nakikita. Humiga siya sa kama, hawak ang cellphone sa dibdib. Magulo pa rin ang mundo. Mahaba pa ang problema. Pero sa gabing yon, hindi siya nag-iisa. At kahit papaano, sapat na yon para makatulog siya ng maayos. Lumipas ang mga buwan na parang hindi na niya napansin. Hindi na alam ni Lovely kung kailan nagsimulang maging normal ang tunog ng notification mula kay James. Parang parte na yon ng araw niya. Minsan tawag, minsan mahabang voice record na paulit-ulit niyang pinapakinggan sa dilim. Hanggang sa humiling ito ng picture sa kanya. Send me 3 pictures. I'll send you 10,000. Bahagya siyang nagulat sa offer nito. Utang ba yan? Saka anong gagawin mo sa pictures ko? Nag-reply naman agad si James. Titingnan ko lang. Hindi ka masyadong ma-post sa social media mo. Gusto ko lang ng pictures mo na ako pa lang ang nakakakita. Miss na talaga kita, babe. Pag uwi ko mag-check-in tayo. Usap tayo ng maayos. Promise, tutulungan kita sa mga problema mo. Yung money na isasend ko, hindi utang yon. Bigay ko na sa'yo. Just send me pictures, okay? Miss na miss lang talaga kita. Saglit siyang nag-isip. Palagi kaming nagme-message sa isa't isa. Baka akala niya may aasahan pa siya sa akin. Nag-type ulit ng message si Lovely. James, hindi na tayo magkakabalikan. Kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Sumagot naman ang binata. Alam ko, pero miss lang talaga kita. Please,
Simple lang naman na pictures ang hinihingi ko. I'll send you 10,000 later pagkalabas ko sa school. Inisip ni Lovely na harmless naman yon. Miss lang talaga siguro siya ni James. Saka malayo naman ito. Nasa States na ang kanyang ex-boyfriend at hindi na naman siya makukulit sa personal. Kaya naman nag-send siya ng mga simpleng selfie. Pagkatapos ng 10 minutes, nakatanggap na siya ng pera. May 10,000 na siya at ginamit niyang bank account ng kanyang mommy. Alam niya naman ang passcode nito. Thank you, ang ganda-ganda mo talaga. I really miss you. Gusto ko tang hawakan gaya ng dati. Simula noon, palaging nanghihingi ng picture sa kanya ang binata. Iniisip niya kung anong ginagawa nito sa mga larawan. Pero hindi na siya nagtatanong. Madalas kasi itong mag-send ng pera at malaking tulong yun sa kanila. Hanggang sa naging mas higit pa ang mga request ni James. Lovely, pwedeng next time, yung wala namang damit. Kahit topless, akong pwede full body na lang tapos underwear lang ang suot. Hindi agad nakapag-reply si Lovely. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Sa pagkakataong yon, alam niya na kung para saan ang lahat ng yon. Alam niya na kung anong gustong mangyari ni James. Ang dami ko nang nasend na picture sa'yo, diba? Kulang pa ba yon? Saka baka may makakitang iba. Mabilis na sumagot si James. Yes, pero gusto ko lang kasing makita ang suot mo sa bawat araw. Miss lang talaga kita, Lovely. Saka buburahin ko naman agad kapag nagsasend ka. Ayoko rin namang may makakitang iba. Gusto ko na ako lang, sa mga mata ko lang. Kaya nga palagi akong humihingi sa'yo ng pictures kasi nagdi-delete ako. Napalunok si Lovely. Okay lang naman siguro tong ginagawa namin. Ex-boyfriend ko naman siya. Muling nag-message si James. Kailangan mo ba ulit ng pera? May budget ba kayo dyan? I'll send 20,000 later. Nanginig ang kamay ni Lovely. Hindi siya alipin ng pera. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya yon matanggihan. Aaminin niyang madali kay James ang pera. Hindi niya kailangan sobrang maghirap. Malalaking halaga ang binibigay sa kanya ni James. Sapat para mabayaran ang therapy ni Lucas. Sapat para sa groceries. Sapat para sa sahod ni Aling Celia. Minsan may sobra pa para sa mga pangangailangan niya. Sa una, nanginginig pa ang daliri niya tuwing tumatanggap siya. Natanggap mo na bang pinadala ko? Sana sa susunod kahit isang picture lang na magkahiwalay naman ang mga hita mo. Hindi yun tama. Paulit-ulit na yon ang boses sa ulo niya. Pero kasabay ng boses na yon, ang mga problemang nabibigyan niya ng solusyon. Unti-unting nanahimik ang konsensya ni Lovely. Nawala na siya ng pakialam. Ang mahalaga sa kanya, may pangtusto sila. Ang mami niya na palagi na lang tulala at parang wala sa sarili, hindi na nagtatanong kung saan siya nakakakuha ng pera. Alam ko ang sitwasyon niyo, Iha. Saan ka kumukuha ng pera? Tanong ni Aling Celia minsan nang abutan niya ito ng sahod. 16 ka pa lang nga. Bahagya siyang kinabahan pero itinago niya yon sa isang ngiti. May mga sideline lang po ako sa online. Hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Yon ang source niya ng pera. Parang kahit siya, hindi na talaga makapag-isip ng tama. Lovely, okay ka lang? Tanong ni Mara isang araw. Oo naman, sagot niya agad. Pagod lang ako. Hindi na siya nagkukwento. Hindi na siya nagrereklamo. Hindi na siya umiiyak sa harap ng tao. Lahat ng emosyon niya, binibilanggo na lang niya. Lumipas ang 2 taon, hindi niya namalayang tumagal ng ganoon ang koneksyon nila ni James. Sa loob ng 2 taon na yon ang naging sandalan ni Lovely. Hindi niya yon ipinagmamalaki, hindi rin niya ikinikwento sa iba. Pero sa totoo lang, kung wala si James, hindi nila kakayanin. Hanggang sa dumating ang graduation niya sa senior high. Congrats anak! Sabi ng mami niya nang matapos ang ceremony. Yumakap na lang si Lovely. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naiyak. Salamat, bulong niya sa nanay niyang mas madalas nang matulala at wala sa sarili. Thank you na dumalo po kayo. Nang sumapit ang college, nag-dorm siya sa Maynila. Mag-isa siya at mas marami ang gastos. Nag-vibrate ang cellphone niya. Proud of you, college girl ka na. Napangiti siya kahit papaano.
Thanks, kinakabahan ako. Mag-isa lang ako rito. Nag-reply muli si James. Makakasurvive ka dyan. Mag-send ako sa'yo ng pera. Alam mo naman palagi kung ano ang gusto ko. Kapag umuwi ako, kapag maluwag ng parents ko, uuwi ako dyan. Gustong gusto na talaga kitang makita. Hindi na lang nag-reply si Lovely. Hindi sila nagkabalikan. Pero tuloy-tuloy ang ganoong ugnayan nila ni James. Alam niya sa sarili niya na natitake advantage na siya ng kanyang ex-boyfriend. Pero iniisip niya palagi na kailangan niya ng pera. Kaya nagpatuloy pa rin siya. Sa Maynila siya unang natutong magtrabaho. Hindi na sapat ang padala ni James para sa lahat. Ayaw niya rin umasa na lang sa ginagawa niyang pag-send ng mga larawan dito. Gusto niyang maramdaman na may sarili siyang ambag. 18 na naman si Lovely. Mabuti na lang, nagkaroon siya ng modeling gig. May mga poster shoot, event usher, product promo at kung ano-ano. Lovely, kaya mo ba to? Tanong ng isang coordinator habang inaayos ang ilaw. Tumango siya. Kaya po. Kahit pagod, kahit gutom, kahit puyat, kakayanin niya. Kasi bawat trabaho, pera ang kapalit. Bawat racket, isang hakbang palayo sa takot na maghirap sila ng sobra. Minsan tumatawag si James habang nasa dorm siya. Hindi ko gusto yung mga ginagawa mo, sabi nito minsan sa tawag. Work to, sagot niya. Nag-aaral ako pero kailangan kong isipin ang family ko na nasa kilib. Nagpapadala naman ako ng pera sa'yo ah. Hindi pwede palaging ikaw, mariin niyang sabi. Saka 18 na ako, kaya ko na magtrabaho at medyo mataas naman ang mga bigay sa gig. Bakit ang tigas mo? Tanong ni James. Ayoko ng ganyan. Kung kulang pa, magpapadala ako ng mas malaki kahit mag-part-time pa ako rito. Ipapadala ko sa'yo lahat. Mahal kita, ayoko nahihirapan ka ng ganyan. Nag-iisip din ako. Nagsiselos. James, sinabi ngang wala na tayo. Oo, at may communication tayo for 2 years at may ugnayan. But still, hindi tayo nagkabalikan. Kailangan niyang matutong tumayo ng walang hawak. Siyang gagawa ng paraan para umahon sila. Isang araw, habang nasa maliit na studio siya para sa photoshoot, may baklang matagal nang nakatingin sa kanya. Lumapit ito pagkatapos. May manager ka na ba? Tanong nito. Napakunot noo siya. Wala po. I'm handling talents, sabi nito at iniabot ang calling card. May potential ka. Pwede kang mag-artista. I-manage kita ng maayos. Hawak niya ang card buong biyahe pa uwi. Wala sa isip niya ang pag-aartista. Kung papipiliin siya, gusto niya lang ng simpleng buhay. Pero dahil kailangan niya ng pera, susubukan niya pa rin yon. Doon nagsimula ang pagbabago. Nagkaroon ng training, workshops, auditions, rejections. Tinigil na muna niyang pag-aaral para makapag-focus sa pagtatrabaho. Hanggang isang araw, congrats! Sabi ng manager niya at nakangiti ng matamis sa kanya. You got the role. Lead support pero malaking role na yon kaya galingan mo. Start ng shoot next month. Napangiti siya. Talaga po? Tumango ito at napaiyak na lang siya. Sa wakas may bunga rin lahat ng pagod niya. Unti-unting lumaki ang kanyang pangalan. Nagkaroon siya ng mga commercials guestings, endorsement, model ng makeup brands at clothing lines. Hindi na siya ang humahawak ng social media niya. May team na humahawak ng schedule at mga kontrata niya. Sa gitna ng lahat, unti-unting nanahimik ang chat nila ni James. Wala na rin kasi siyang oras. Malayo rin ang binata. May bagong buhay na si Lovely. Narinig niya sa iba na architect na raw ito sa ibang bansa. Hindi niya alam kung may asawa na. Hindi na tinanong ni Lovely. Anong masasabi mo na young role model ka ng mga kabataan ngayon? Tanong ng nag-interview sa kanya. Napangiti si Lovely sa harap ng kamera. Morning show yon kaya nagluluto siya. Gusto ko lang sabihin sa kanila na kahit bata sila, may magagawa pa rin sila, na kahit may problema, patuloy pa rin bumangon sa buhay. Lumipas ang 10 taon, hindi na dorm ang inuuwian niya, kundi kondo na may malalaking bintana. Sa probinsya, pinaayos niya ang bahay. Nandoon kasi ang pamilya niya.
Si Lucas, matangkad na at nasa special school. Maayos din ang naging therapy dito kaya kahit papaano, nagiging maayos na itong makitungo sa iba. Ang mami naman nila nakakangiti na ulit. Napilit niya rin itong magpa-therapy para ma-overcome ang pagkawala ng daddy niya at ang pagkalulong sa sugal. Isang hapon, umuwi siya sa probinsya nang maluwag na ang kanyang schedule. Nasa kusina ang mommy niya at nagluluto. "Anak, hindi mo sinabi na uuwi ka." Yumakap siya rito ng matagal. "Maluwag po ang schedule ko ngayon, kaya umuwi muna po ako. Miss ko na po kayo ni Lucas." Humarap ang kanyang ina. "Thank you." "Para saan po?" Hinaplos nito ang mukha niya. "Hindi mo kami iniwan. Thank you na naging matatag ka para sa amin. Hindi mo ko sinukuan, anak." Napapikit si Lovely. Hindi niya sinabi ang totoo na maraming gabi na gusto niyang tumakbo, na maraming beses na gusto niyang sumuko. Pero nakaahon siya mula sa lahat ng yon at yun na ang mahalaga sa kanya ngayon. Isang araw, nasa isang mall show si Lovely. Rinig niya ang sigawan, may mga flash ng kamera at nakapalibot ang security. "Lovely! Lovely, I love you! Dito, tingin dito!" Ngumiti lang si Lovely. Sanay na siya sa ganoong spotlight. Automatic na ang galaw ng katawan niya. Kakaway, tatawa, kakanta at magpo-pose. Maya-maya ay VIP signing na. Pwedeng lumapit sa kanya ang mga fans. Habang pumipirma siya ng poster, natigilan siya sa lalaking nakapila. "Lovely!" Boses yun ni James. Nanigas ang kamay niyang may hawak na marker. Dahan-dahan siyang napatingin at doon niya nakita si James. Parang tumigil ang paligid. "Gusto kitang makausap." Bulong nito nang tumapat na sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Parang bumalik ang 2 taon sa dibdib niya sa isang segundo. "Miss Lovely, pumirma ka na," sabi sa kanya ng staff. Napilitan siyang pumirma ulit, pero sa pagkakataong yon, nanginginig ang daliri niya. Hindi siya pwedeng makipag-usap dito sa gitna ng lahat ng yon. "Exclusive bar after this event," bulong niya. "Sinulat ko sa poster kung saan, yes, kailangan nating mag-usap." Tumango si James at bumaba na sa stage. Pagkatapos ng show, diretsong convoy sila sa bar. Celebration yon ng brand deal niya. Private event kaya hindi siya sure kung makakapasok si James. Pero gagawa niya ng paraan dahil kailangan niya talagang makausap ang kanyang ex-boyfriend. "Congrats!" Sigaw ng manager niya at niyakap siya ng mahigpit. Ngumiti lang si Lovely pero ang mata niya naghahanap na kay James. Lumapit ang assistant niya. "Ang daming fans sa labas, nagkakagulo." Hindi makapasok ang mga walang pass," sabi ng isang guard. Napalingon siya sa entrance. Pinigilan naman siya ni Mira na siyang assistant niya. "Huwag kang magpakita. Magkakagulo ang mga yan kapag nakita ka." Pero sumilip pa rin siya sa labas kasama ang assistant niya. Nagulat na lang siya na medyo magulo na roon. "May isang lalaking nagpumilit pumasok," sabi ng guard. "Kailangan namin i-detain para kumalma. Isa po yata sa mga fans niyo, Miss Lovely." Nanlamig ang kamay ni Lovely. "Anong pangalan?" Nagkibit balikat ang guard. "Hindi na po namin alam. Nasa office na po." Magtatanong pa sana siya pero hinila siya ni Mara. "Lovely, huwag ka nang pumunta dyan. Nakikita ka na ng fans mo." Hindi na niya nakita si James. Hindi niya na nakausap at may kung anong hindi maipaliwanag na bigat ang sumama sa kanya pauwi. Kinabukasan, nagising na lang si Lovely sa tunog ng cellphone. Sunod-sunod na tawag, notification at mga vibration na hindi tumitigil. "Bakit, Mama Jeg?" Tanong ni Lovely sa kanyang manager. "Impacta ka, Lovely. Anong ginawa mo? Trending ka ngayon. May kumakalat na mga larawan mo na nakahubad ka. Ang dami!" Nanginginig ang mga kamay na tiningnan niyo ni Lovely. Binuksan niya at parang bumagsak ang mundo niya. "Hindi, no, please." Agad na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi to totoo?" Lumabas ang mga larawan na sinandya kay James noon. Pinagpipiestahan na sa social media. Binasa niyang mga comment. "Grabe, if these pictures are true, kitang-kita na bata pa siya that time.
Minor siya. Kahit anong sabihin nyo at kahit hindi ko pa alam ang kwento, biktima siya. Sorry, pero may choice ka rin kahit minor ka. Hindi lahat ng bata ay gumagawa ng ganyan. Pagsasamantala to, stop blaming her. Ang tanong, sino ang nag-leak? Distribution of private images without consent is a crime. Period. Lol, image lang pala lahat. Pa-innocent sa TV tapos ganto. Career over. Brands won't touch her after this. Women empowerment ko no. Ngayon babae ang biktima, siya pa rin ang sinisisi. Hypocrites. Ang daming nagtatanggol kasi maganda. Kung pangit yan, walang sympathy. Public figure ka, lovely. Consequence yan ng past mo. Internet never forgets. Bulo ka na. Magiging lamat tayo ng perfect mong career. As a mother, naiiyak ako. Isipin mo na lang na nalalantad ng ganito ang anak mo. Maawa ka. Sana ay may suporta siya. Ang ganitong uri ng negatibong reaksyon ay sumisira sa mga tao. Hindi nyo alam ang buong story. Stop acting like judges. Please, educate yourselves, people. Mommy, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya pagkatapos mabasa ang mga yon. Sakto namang tumatawag ang kanyang ina. Anak, anong ginawa mo? Hindi niya napigilan ang mga luha. Mommy, sorry. Sorry, pupunta ako dyan kapag may time ako. Mag-explain ako. I'm sorry. Kapag may media po na pumunta dyan, huwag niyo pong sasagutin, ha? Anak, nag-aalala ako. Ipatanggal mo lahat yon. For sure, edited lang naman ang lahat ng yon, di ba? It's not you, lovely. Tinuruan ka naming protektahan ang sarili mo. Nababasa kang comments tungkol sa'yo. Maraming galit. Please, be safe. Hihintayin kita. Pinunasan niya ang mga luha. Tinago niya yon sa kahit na sino. Ayaw niyang sabihin pero nabunyag sa pagkakataong hindi niya inasahan. Siguradong sisisihin ng mommy niya ang sarili kapag nalaman nito ang dahilan kung bakit niya yon ginawa. Kinahapunan, dumating si Mama Jeg sa kondo niya. Sa kanyang tabi, nandoon si Mira na bahagya siyang pinapakalma. Kanina pa kasi siya iyak ng iyak. Lovely! Malamig na boses ni Mama Jeg sa kanya. May problema tayo. Pull out ang 2 endorsements. Ayaw ng mga controversy ng mga brands. Kailangan nating maayos to. Bakit mo kasi ginawa yon? Totoo ba yon? Kung hindi totoo, pwede nating sabihin na edited lang yon. Totoo ang mga pictures, Mama Jeg? Bulong ni Lovely. Lahat ng lumabas. Totoo? Napaatras si Mama Jeg. Lovely, alam mo bang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan sa career mo? Baka mamaya may video scandal ka rin. Umiling siya kaagad. Mama Jeg, wala. Pictures lang yon. Virgin pa ako kahit ipacheck mo pa. Biglang sumigaw si Mama Jeg. Kahit na, public figure ka na, Lovely. Nagpo-portray ka ng innocent image. Sinisira mo ang sarili mo. Lumapit si Mira. Mama Jeg, wag mo naman siyang sigawan. Manahimik ka, Mira. Gigil na sabi ng kanyang manager. Hindi ito simpleng issue. Multi-million contracts ang nakasalalay dito. Umangat ang tingin ni Lovely ng mabagal. Pagod na ako. Pagod na akong magsinungaling. Pagod na akong matakot na may lalabas na baho sa akin, na may susunod pa, na may hawak pa siyang iba. Gusto ko nang matapos. Matapos? Mapait na tumawa si Mama Jeg. Akala mo matatapos to kapag umamin ka. Mas lalong lalaki to. Okay lang. Okay lang? Halos hindi makapaniwala ang kanyang manager. Lovely, pinaghirapan natin ang image mo. Innocent, clean, relatable sa mga kabataan ngayon. Yun ang dahilan kung bakit kami minahal ng masa. Hindi naman ako inosente. Sagot niya ng diretsyo. At ayoko nang magpanggap. Natahimik ang mga ito. Alam niyang hindi lang naman siya ang masisira. Pero mas lalo siyang isusuka ng industriya kung hindi siya magiging totoo. Mas marami pang fake news na lilitaw kung hindi sa kanya magmumula ang lahat. Si Mira ang unang nagsalita. Kita naman sa pictures na minor lang siya nung panahong yon. Maraming nagtatanggol na fans sa kanya. Marami pa rin ang hindi makikita ng utak. Simpleng skandal lang to, hindi naman isang krimen. Hindi nga siya naging kabit o nanloko. Nalik lang ang private photos niya. Hindi naiintindihan ng publiko ang mga ganyan. Balik ni Mama Jeg. Ang makikita nila, artista na may skandalo, tapos na. Kung tapos na, sabi ni Lovely. Napatingin sa kanya si Mama Jeg na parang hindi siya kilala. Patapos na rin naman ang kontrata ko.
patuloy niya. Kung walang tumanggap sa akin pagkatapos nito, bahala na. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, yung walang tinatago. Yung hindi ako kinakabahan kasi may tinatago pa ako. Alam mo naman na nag-artista ako kasi wala kaming pera. Pero Mama Jeg, parang mas mamamatay pa ako sa industriyang to eh. Hindi ganun kadali yun, mariing sabi ng manager niya. Hindi ka ordinaryong tao, brand ka, investment ka. Hindi naman ako produkto, ayoko na nga. Sunod na tumulo ang luha niya. Yun ang totoo. Ayaw niya na talaga sa showbiz. Pagod na siya sa lahat. Gusto niya nang magpahinga. Matagal na siyang lumalaban para sa iba at gusto niya namang isipin ang kanyang sarili. Lovely! Mas mahina na ang boses ni Mama Jeg ngayon. Di mo ba naiintindihan? Sinusubukan kitang protektahan. Hindi ko kailangan ng proteksyon na kasinungalingan. Sagot niya. Kailangan ko ng katotohanan at ibibigay ko po yun sa mga taong pinili akong suportahan. Aamin po ako, maglalabas ako ng statement. Aaminin ko ang nangyari. Hindi para magpaawa kundi para matapos na. At pagkatapos, tanong ni Mama Jeg. Magdedemanda ako kay James. Ilalaban ko yun. Karapatan ko yun. Nagtiwala ako. Minor pa ako noon. Hindi ako papayag na ako lang ang mawasak. Napatingin siya kay Mira. Napangiti ito at halatang suportado siya sa gusto niyang mangyari. Gusto na ni Loveling kumilos ng malaya. Okay lang na maging pangit ang kalabasan, basta alam niya sa kanyang sarili na naging totoo siya. Wala na rin namang nagawa si Mama Jeg. Nagpa-interview siya at sumagot sa mga tanong sa kanya. Sinabi niyang ayaw niyang umiyak pero hindi niya talaga mapigilan ang emosyon. Nang lumabas sila sa studio, nakita niya ang solid supporters niya. May pakart pala ng coffee at donuts ang mga ito para sa kanya. Mas lalo niya naman akong pinapaiyak. Hindi niya na napigilang sabihin habang patuloy sa paghikbi. Kahit nalaman niyong totoo, nandito pa rin kayo. Umiling ang president ng kanyang fans club. Mahal na mahal ka namin, Miss Lovely. Alam namin na totoo kang tao. Kahit anong mangyari, susuportahan ka namin. Marami pa kami. Makikipag-away kami sa mga basher mong makikitid ang utak. Niyakap na lang niya ito. Doon niya napatunayan na maraming nagmamahal sa kanya. Gayunpaman, humingi siya ng sorry dahil baka hindi na siya magkaroon ng ilang projects. Nalungkot ang mga ito, pero naiintindihan naman na ganoon talaga ang backlash na nangyari sa kanya. Gabi nang nakauwi si Lovely. Kahit na sobrang down siya, umuwi pa rin siya na maraming regalo. Masaya siya kapag nakakatanggap ng mga letter sa fans. Binabasa niya yon isa-isa. Doon niya muna aabalahin ang sarili. Dahil sa mga susunod na araw, si James naman ang aasikasuhin niya. Natapos na ang interview kaya sinubukan niyang magbasa ng comments mula sa netizens. Katulad dati, halo pa rin ang mga negative at positive comments. Mula kay Truth Bomb Daily. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong pilit pa rin ginagawang laughing stuff si Lovely. Lahat tayo dumaan sa kahirapan in different forms, pero hindi lahat piniling magbenta ng sarili nilang dignidad. Celebrity siya ngayon kaya may sympathy narrative. Kung ordinaryong tao to, baka mas grabe pang panghuhusga. Accountability should still exist. Hindi pwedeng puro victim card. May choice pa rin siya noon kahit mahirap. Sana matuto ang mga tao na hindi porke sikat ay exempted na sa criticisms. Mula naman kay Ate for Girls. Nakakadurog ng puso yung comments dito. Ang daming galit sa kanya pero halos walang nagtatanong kung nasaan ang galit para sa lalaking naglabas ng private content ng minor. She was a child trying to survive a collapsing family. Trauma makes people choose survival, not morality lessons. Ang daling magsalita kapag hindi ikaw ang gutom, hindi ikaw ang may kapatid na may therapy needs, hindi ikaw ang may magulang na wasak. At mula naman kay Burn the Idols. Stop idolizing celebrities. Ito ang resulta kapag nilalagay niyo sa pedestal ang mga artista. Tao rin sila na may baho. Ang problema kasi sa fandom culture, ginagawang santo ang mga sikat. Tapos kapag may lumabas na ganito, shock na shock ang lahat. Wake up! Entertainment industry thrives on selling images. Mas magalit kayo sa system na nagpo-produce ng ganitong pressure kaysa sa isang tao na nadurog sa loob ng mga ganyang gawain. At mula naman kay Survivor Speak.
Bilang someone na nakaranas din ng teenager ako, gusto ko lang sabihin na hindi alam agad na inaabuso ka na pala habang nangyayari. Ang alam mo lang, may taong nagbibigay ng atensyon, pera o seguridad na wala ka noon. Years later mo nalang marirealize na may kapalit pala. Kaya kapag binabasa ang comments dito, parang binabalikan ko yung sarili kong guilt. Tigilan nyo na ang pagtatanong kung bakit niya ipinadala ang mga litratong yon. Tanungin nyo na lang kung bakit ikinalat. Bakit pa nagtatanong ang isang lalaki sa mga ganong klaseng larawan sa isang minor? 2026 na pero ang galing nyo pa rin sa victim blaming, mga walang utak. At cancel culture critic. Cancel culture pretending to be justice again. Walang trial, walang context, puro outrage niya lang ang wala namang ambag sa buhay ni Miss Lovely. Bukas may bago na namang target ang internet at makakalimutan na siya. Pero ang trauma niya permanent. We keep saying we care about mental health. Pero tingnan niyo kung paano kayo mangwasak online. Hypocrisy at its finest. Bahagyang gumaan ang loob ni Lovely pagkatapos basahin ang mga comment na yon. Mabuti na lang at may mga nagtatanggol sa kanya. Kaya pakiramdam niya, makakasurvive pa rin siya pagkatapos ng lahat ng yon. On the way na ang magiging abogado mo, sabi ni Mama Jeg habang naglalakad pabalik-balik. One of the best, ni-recommend sa akin ang kilala kong attorney. Hindi kasi siya pwede kaya iba na lang. Hindi sumagot si Lovely, tumango na lang siya. Gusto niyang maayos na lahat para umuwi na sa kilib. Doon na muna siya. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Sorry, traffic, sambit ng lalaki. Dahan-dahang umangat ang ulo ni Lovely. At hindi niya napigilan ang pag-awang ng bibig. Yung crush mo palang abogado mo? Kinikilig at natatawang bulong ni Mira. Nakanganga ka na. Masarap pa rin ba si attorney? Nanlaki ang mga mata niya. Bakit siya? Mas matangkad na si Adrian. Mas matalim ang panga at mas kagalang-galang. Nakaitim na suit, maayos ang buhok, at may salamin na manipis ang frame. Ang matagal niya nang hindi nakikita na si Adrian. Si Adrian na lalaking crush niya noon. Yung lalaking hindi siya pinapansin. Yung lalaking sobrang seryoso sa pag-aaral. Adrian? Halos pabulong niyang sabi. Good morning, Miss Andrada. Formal na sagot nito. Attorney Adrian Velasco. Walang ngiti pero wala na rin ang dating sungit. Professional ang tono at sobrang kalmado. Umupo ito sa tapat niya, binuksan ang laptop at inayos ang mga papel. Let's get straight to it. Hindi pa rin gumagalaw si Lovely. Hindi niya alam kung saan titingin. Sa mesa, sa kamay niya, o sa mukha nito. Parang bigla siyang naging 16 ulit na crush ito. Miss Andrada, tawag ni Adrian sa kanya. Ha? Huminga ito ng malalim. Okay ka lang? Tumango siya ng mabilis at medyo defensive. Oo naman, bakit hindi ako magiging okay? Ang tagal na nun, high school pa ako nung nagpapansin sa'yo. Ano akala mo sa akin? May crush pa sa'yo? Hindi na nga kita halos maalala. Laglag ang panga ni Mama Jeg at Mara sa sinabi niya. Doon lang na-realize ni Lovely na sobra siyang OA. Na para bang nakakita siya ng matagal na ex-boyfriend pagkatapos ng isang dekada. Walang ideya si Mama Jeg pero si Mira alam niyang mayroon. Napatingin si Lovely kay Adrian na pilit kinunot ang noo pero may umaalpas na pigil ng ngiti. I suggest we should keep this professional. Of course, attorney. Parang kuting nasagot ni Lovely. Good, sabi nito sabay ngiti na parang ikakalaglag ng puso niya. Kasi kailangan kitang tanungin ng diretso. Walang paligoy-ligoy. Don't worry. Lahat ng sasabihin mo dito, protektado. Huminga siya ng malalim. Okay, simulan natin sa timeline, sabi ni Adrian. Kailan nagsimula ang communication ninyo? High school pa, mahina niyang sabi. Hindi nag-react si Adrian. Tinatype lang nito ang sinabi niya. Age, 14 ako nung naging kami. Bale, ilang months lang kasi napangitan ako. Tumigil sa pagtatype si Adrian. Bigla namang natawa si Mira. Napalunok si Lovely at parang mas lalong nahiya. I mean,
Isa kasi yun sa mga reasons, pero ang totoo, bawal talaga akong mag-boyfriend that time. Natakot lang ako na malaman ng parents ko. Isa pa, kasi si James dati, physical na kami. Like, nag-aaya siyang mag-make out, mga bata pa lang kami noon. Then, pakiramdam ko, doon lang umiikot ang relationship namin noon. Nakipaghiwalay ako kasi hindi na ako komportable. Muling nag-type si Adrian. Samantalang si Lovely parang kamatis sa sobrang pula. Nahihiya siyang ikwento yon sa dati niyang crush. Pero nagpatuloy pa rin siya kasi kailangan. Noong 15 ako, nung naghirap kami at pumunta ng Kilib, nagkaroon ulit kami ng communication. Nagtuloy-tuloy yon kasi nakakomfort niya ako. I feel safe. 15, ulit ni Adrian. Oo, saglit silang nagkatinginan. 15, edad na naging crush niya rin ito at wala siyang ibang ginawa kundi ang magpapansin. Marahil ay nagtataka na ito sa statement niya. Continue, sabi nito at bahagyang umigting ang panga. Napalunok si Lovely at ikinuwento na ang lahat. Habang nagsasalita siya, hindi siya makatingin kay Adrian. Nakatingin lang siya sa mesa, sa sariling refleksyon sa salamin sa lamesa. Hindi kami nagkabalikan, mabilis niyang dagdag at parang may kailangang linawin. Naging comfort zone ko lang siya. Ang nasa isip ko kasi noon, ex-boyfriend ko naman siya. Mabait din kaya nagtiwala ako. Muling huminga ng malalim si Adrian. Nagkaroon ba kayo ng physical contact? Walang nangyari. Virgin pa ako. Puro kiss lang nung 14 ako. Agad niyang sinabi. Muli silang nagkatinginan. Natigilan na lang si Lovely. Napapikit siya sa hiya. Gusto niya ng lamunin ng lupa. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang burahin ang sinabi. Pero kailangan yon, kaya aaminin niya na. Maya-maya ay sinabi na ni Adrian ang mga pwede nilang isampa na kaso laban kay James. Tumango lang siya ng tumango na parang bata. Sa isip niya, ipagkakatiwala niya na lang kay Adrian ang lahat. Nang matapos ay nagpasalamat sila rito. Thank you, attorney, mahina niyang sabi. Matagal siyang tiningnan ni Adrian. You're welcome. Mag-a-update na lang ako regarding sa case. Tumango agad si Lovely. Pagkaalis ni Adrian at makasakay na sila sa van, sunod-sunod ang mga tanong ni Mama Jeg. Si Mira naman, tawa ng tawa at kinikilig sa kanya habang sinasabi na wala pang asawa si Adrian. Sabagay, gwapo naman nga talaga si attorney. Pwede kayang maging talent yon? Tanong pa ni Mama Jeg. Napanguso si Lovely. Masungit yon, saka seryoso sa buhay. Hindi rin gusto maging artista for sure. Sa mga lumipas na araw, ina-update nga siya about sa kaso. Medyo nagugulat lang siya na nag-uusap sila ni Adrian tungkol doon. Yun lang ang pinagkakaabalahan ni Lovely bukod sa ilang projects na hindi bumitaw sa kanya kahit may skandal pa. At malapit na rin namang matapos. Mara, patingin ang cellphone ko. May nag-message sa akin, baka si Mama Jeg? Saad ni Lovely habang sinusuot ang susuotin niya para sa prod. Nabitiwan ni Lovely ang hanger nang biglang tumili si Mara. Anong nangyari? Malakas na tumawa si Mira at binasa ang message. From Attorney Velasco. It's lunchtime. Did you eat your lunch? Hoy, kala ko ba update lang tungkol sa kaso? Bakit may ganyan si attorney? Nagmamadaling lumabas ng fitting room si Lovely. Kinuha niya agad ang cellphone at hindi napigilan ng mapangiti. Hindi niya inaasahan ang message na yon. Sabi ni, bulalas ni Mira. Crush ka na nung high school, nagsusungit-sungitan lang. Nanlaki naman ang mga mata niya. Ha? Tumawa si Mira. Ang totoo, matagal ko nang napansin si Adrian dati na nakatanaw sa'yo kapag nasa malayo. Nakatingin kapag hindi ka nakatingin. Hindi ko lang sinasabi sa'yo kasi baka umasa ka. Kasi ang gulo rin ng ugali ng lalaking yun. Pero isang beses kasi, si Aiden, yung kakambal niya, nadula sa inuman nung nasa Kilib ako. Nasa kasal siya ng ate ko. Napainom, kinuwento ni Aiden na ikaw lang daw ang tanging babae na naging crush ni Adrian. Ngayong abogado siya, silent fan ka rin niya. Nakasubaybay siya sa'yo. Gusto ka pero hindi naman makalapit. Natutorpe raw. Napakagatlabi si Lovely.
Nagkatinginan sila ni Mara. Napatalo na lang siya at napatili. Hindi mapigilan ni Lovely ang kilig. Si Adrian lang talaga ang kayang magparamdam sa kanya ng ganoon. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na sila sa korte. Nakamask, nakakap, nakasimple na damit na lumabas ng sasakyan si Lovely. Pero kahit anong pagtatago, ramdam niya ang bigat ng mata ng mga tao sa paligid. May mga reporter na agad sa labas. Ma'am Lovely, statement po. Are you confident sa kaso? May message po ba kayo kay James? Hindi siya tumingin, diretso lang siya habang hinaharangan ni Adrian. Focus, mahina nitong sabi. Sa loob lang tayo titingin. Tumango lang si Lovely. Umupo siya sa likod ni Adrian pagpasok sa courtroom. Nanginginig ang kamay niya, pinagdikit niya ang mga palad para hindi halata. Maya-maya'y nagsimula na. Tumayo si Adrian at tumayo rin siya. Tumingin siya sa kabilang side ng courtroom. Walang tao roon, walang James o kahit abogado ni James. Your Honor, sabi ni Adrian. For the record, the complainant is present. Tumango ang judge. Tumingin sa kabilang side. Defense? Tanong nito. Inulit ng clerk ang pangalan ni James. Wala at walang dumalo. Hindi sumipot ang walang hiya niyang ex-boyfriend. Noted, sabi ng judge. Failure to appear. Counsel, sabi ng judge kay Adrian. Any update on service of summons? Yes, Your Honor. Properly served. We have proof of receipt. Inabot ni Adrian ang dokumento. Tiningnan lang yon ng judge. Since the respondent failed to appear despite proper notice, the court will proceed accordingly. Bench warrant will be issued. Your Honor, dagdag ni Adrian, we request immediate enforcement due to flight risk. Napatingin sa kanyang judge. Seryoso lang ang mukha niya. Wala siyang masyadong naintindihan, pero alam niyang pabor sa kanila yon. At this point, sabi ng judge, the court recognizes the seriousness of the allegations. Warrant granted. Huminga ng malalim si Lovely. Okay yon, pero nag-aalala pa rin siya sa hindi pagharap ni James. Kaya nang makalabas sila ng courtroom, nagsuggest si Adrian na mag-hire ng bodyguards. Kung hindi mahuhuli si James, baka may balak itong masama sa kanya. Uuwi ako sa Kilib next week, imporma ni Lovely. Doon muna ako magstay para magbakasyon. Wala akong tinanggap na project ngayon. Kailangan ko ng pahinga pagkatapos ng lahat ng to. Umawang ang bibig ni Adrian. Uuwi rin ako next week. Pwedeng sabay na lang tayo. I'll drive. Napangiti agad si Lovely. Sige. Napangiti rin ito sa kanya. Maya-maya ay natahimik sila sa biyahe. Nang nasa tapat na ng condominium building, bababa na sana siya pero tinawag siya ni Adrian. I'm sorry, saad ng binata. Medyo nagulat siya sa sinabi nito. Para saan? Huminga ito ng malalim. 15 ka lang. Nang mabiktima ka ng James na yon. Yun ang panahon na nagpapapansin ka sa akin. Kung sana lang hindi ako naging duwag. Kung sana ako yung taong nakinig sa mga problema mo. Hindi ka sana masasamantala ng ex mo. Napasinghap si Lovely. Okay lang yon, wala kang kasalanan. Pero napailing si Adrian at halatang sising-sisi. Matagal na kitang gusto. Nanlaki ang mga mata ni Lovely. Alam na niya yon pero nakakagulat pa rin para sa kanya. Etong nararamdaman ko na ganito katagal, feeling ko pag-ibig na matatawag, dagdag pa ni Adrian. Hindi kita nakalimutan. Siguro dahil nasa paligid ka lang. Nang malaman kong issue mo, gustong-gusto kong saktan ng mga taong nanghuhusga sa'yo. Ang nanamantala sa'yo at ang nagpakalat ng pictures na yon. Nanikip ang dibdib ni Lovely. Biglang nangilid ang kanyang mga luha. Napalunok naman ang binata at nagpatuloy sa pagsasalita. Nagsusungit ako at ang sama ng ugali ko sa'yo. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka isang haplos mo lang, isang lambing mo lang ay bumigay agad ako. Hindi ko kayang gawin kang girlfriend nun. Mahirap lang kami at nagsusumikap ako sa buhay. Hindi ko gusto na dumagdag sa mga problema mo. Para sa akin, magiging distraction ka lang. Iniwasan kong makipagrelasyon dahil marami pa akong pangarap. Pero ngayon nagsisisi ako. Nagsisisi ako na pinigilan ko ang sarili kong mahalin ka. Pinigilan ko ang sarili ko na mapalapit sa'yo.
Kung hindi sana ako naging duwag sa damdamin ko, hindi mo sana mararanasan ang lahat ng yon. Tumulo ang mga luha ni Lovely at marahang hinaplos ang mukha nito. Mas lalong bumagsak ang kanyang mga luha nang itinagilid ni Adrian ang mukha. Napapikit at parang dinadama ang haplos niya. Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi ka magiging abogado, hindi naman kami makakaahon, hindi kita sinisisi at wala kang sinisisi sa kahit na ano. Tanggap ko na ganito ang mangyayari kasi yon ang naging desisyon ko. Hinalikan nito ang palad niya. I love you. Please, give me a chance. Mahina siyang tumawa at hinalikan din ang kamay nito. Oo naman, crush pa rin kita, lalo na ngayong attorney ka na at sobrang gwapo. Ipagyayabang kita sa fans ko. Tipid na humalakhak si Adrian at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Napapikit si Lovely. Pagkatapos ng maraming taon, parang yun ulit ang unang beses na nakaramdam siya ng kaligtasan at ginhawa sa isang tao. Katulad ng kanilang napag-usapan, sabay nga silang bumalik sa kilib. Pinakilala siya nito sa mga magulang nitong mababait, kaya pinakilala niya rin ito sa kanyang mommy. Tanggap naman silang pareho. Kapag nag-ayang magpakasal si Adrian, pakiramdam niya ay bibitiwan niya agad ang showbiz at pipiliin ang simpleng buhay kasama ito. Yun lang naman kasi ang gusto niya. Pero mukhang may pahabol pang gulo sa buhay ni Lovely. Anong ginagawa mo rito? Malakas na sigaw ni Lovely nang makita si James at nakasuot pa ng pang-bodyguard na uniform. Agad itong lumapit at tinakpan ang bibig niya. Shh! I love you! Bakit ka nagdemanda? Babe, hindi ako makalapit sa'yo. Kailangan kitang makuha. Akin ka lang, di ba? Please. Tumulo ang mga luha niya sa sobrang takot. Sinubukan niyang kumawala pero may pinaamoy ito sa kanya. Paunti-unti siya nang hina at hindi na siya makalaban ng punitin nito ang kanyang dress. Hanggang sa unti-unti na siyang nawala ng malay. Nagising na lang si Lovely na nasa tabi niya ang kanyang mommy. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Anak, ano pong nangyari? Maayos na ang suot niya at wala naman siyang nararamdamang masakit. Nasa police station na si Adrian. Dinala nila si James doon. Mabuti na lang, mahilig magtago sa cabinet mo ang kapatid mo. Nagising siya at hinampas ng matigas na bagay sa ulo si James, kaya yun, nawala ng malay. Naalarma nga ang mga bodyguard, kaya yun at nasaktan si James bago dalhin sa police station. Napatingin siya kay Lucas at hinaplos ang mukha nito. Thank you, niligtas mo ang ate. Pero bad yung ginawa mo. Bad din naman yun, sabi pa ni Lucas at nag-bounce sa kinauupuan nito. Nag-cry ka? Niyakap niya ang kanyang kapatid. Mabuti at walang nangyaring masama sa kanya. Hindi niya alam kung anong mangyayari kung nakuha siya ng tuluyan ni James. Maya-maya, hinayaan na siyang magpahinga. Ilang minuto ang lumipas ay dumating si Adrian. Nanginginig pa nga ang katawan sa galit nang yumakap sa kanya. Mabubulok sa bilangguan ng walang hiyang yun. Galit na galit ako. Abogado ako pero parang gusto ko nang labagin ng batas. Nang makita ko ang kalagayan mo, nagdilim ang paningin ko. Muntik ko na siyang mapatay. Hinaplos niya ang balikat nito. Naiintindihan niya ang galit ng boyfriend niya. Kaya ng gabing yon, hinayaan niyang matulog ito sa kanyang tabi. Sobrang nag-aalala ito at hindi kumalma. Okay lang naman yon sa kanyang mommy. Lumipas ang mga buwan, naging okay na ang lahat. Nasa bilangguan na si James, maayos na rin ang isipan ni Lovely. Naiiyak kami, talagang hindi ka na ulit babalik sa acting? Tanong ng president ng fans club niya. Napangiti siya ng malungkot. Hindi na, pasensya na kayo pero hindi ko kayo makakalimutan. Kayo ang dahilan kung bakit nakabangon ulit ako. Mahal ko kayong lahat. Sana maging happy kayo sa desisyon ko. Saka gusto ko na rin talagang mag-settle down. Napalingon ang lahat nang bumukas ang pintuan. Pumasok si Adrian na susunduin na siya. Umungot ang kanyang fans. Natawa na lang siya ng pabirong awayin ng mga ito si Adrian. Napangiti ang fiancé niya at hinawakan ng kanyang kamay. Huwag kayong mag-alala. Alagaan at mamahalin ko ng maayos ang idol nyo. Kung sakaling babalik siya sa pag-artista, hindi ko naman siya pipigilan. Mahal na mahal ko si Lovely. Hindi ko siya gustong ikandado sa mga bagay na hindi niya gusto.
Matamis na lang na napangiti si Lovely. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sukatan ang ating pagkatao ang opinyon ng publiko sa atin. Kaya nating matuto sa sarili nating mga pinagdaanan kaysa sa mga sinasabi ng ibang tao. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.